So hello guys, good morning. So mayroon tayong isang netbook na laptop guys. Ang problem nito guys, pag sinasaksak yung charger is nagbi-blink. So ibig sabihin pag ganun guys, shorted yung motherboard. Yun guys, tingnan nyo guys. Yan, nagbi-blink yung charger. So ibig sabihin yan may short sa motherboard. Okay, so ito yung tuturo ko sa inyo ngayon guys. Sundan nyo ako maigi guys kasi kahit wala na kayong tester nito, ang dali-dali niyang ayusin. Ito lang yung mga basic na maituro ko sa inyo guys na medyo madali. So pag ganito ang problem guys, una-una yung tingnan dyan yung mga non-polarity capacitor, yung mga kulay dilaw na yan guys. Anyway, kung wala kasi wala naman tayong machine talaga na pang-detect kung saan yung short. Kung meron sana tayong medyo may kamahalan kasi yun. Halos nasa 15,000 bibili tayo. So, ah ano lang natin to guys, mata-matahin. So mapansin nyo man agad yan yung capacitor guys, parang sunog siya. Then pag gitap nyo itong yung dinimetal guys, akin ito, gamit ko yung yung screwdriver ko. Yan. Pag touch nyo na parang naagnas siya guys, parang matatanggal agad siya, parang madudurog. So ibig sabihin nun, yun agad yung sira guys. Ibig sabihin nun, sunog yun. So ganito lang kadali guys, yan o, tingnan nyo guys, yung inaano ko guys. Yan ang sira nito. Pag tap po kasi sa kanya, yun, ginaganon ko siya guys. So ganito lang kadali guys, mag-ayos ng ganitong sira. So yun guys, good morning. So nakita niyo naman guys, yung ginawa natin kanina, tinutok natin doon. At yung light ng charger is nag-ilaw-ilaw siya. I mean, patay-patay. So ibig sabihin nun, guys, yung problem nito is sa motherboard. Ibig sabihin may short na parts sa loob. So pagka ganun guys, yung ginawa ko kanina guys, yun ang una nyo gagawin. Huwag mo na kayo gagamit ng tester. Kasi para, tulad nito guys. Kita ko lang sa inyo. Highlight lang. Yung ginawa natin kanina guys, inano natin siya, parang kinodcode natin yung mga kapasitor at yung mga dilaw, mga ano kasi yan, non-polarity capacitor. So once mapapansin nyo guys, parang pag tinulak nyo siya o I mean, pinos nyo at parang maagnas siya, ibig sabihin nun, sunog yun. So kung i-tester naman natin siya, i-tester natin siya sa continuity lang guys ha. Pag tumunog, ibig sabihin short. Matik yan guys, tutunog yan siya ng short. At ang iba, tutunog din yan. So mahirapan kayo mag-identify guys kung saan yung sira. So yun ang pinaka the best way na gawin niyo muna guys. Yung baga, i-ano niya siya muna, i-touch. Pag na-touch nyo siya, then i-push nyo, makikita nyo parang maagnas na yung capacitor. Ibig sabihin nun guys, 100% yun yung sira. Kasi halos lahat dito guys, magkakakulay na, kulay dilaw. Pero may bukod tangi na nag-iisa na kung napapansin nyo kanina sa video ko, inano ko siya at naagnas na. Kumbaga, parang uling. Pag once na tinulak nyo o inano nyo, madudurog siya. So, ganun ang possible na sira nito guys. So, tingnan nyo ko guys at gagawin natin dito. Tatanggalin natin siya. Siyempre, sa pagtanggal guys, dapat mayroon tayong hot air. Ito, hot air. Mahirap kasi siya guys kung soldering iron ang gagamitin natin dyan. Mahirap siya. Di bali siguro kung maganda yung soldering iron nyo, I mean, napakainit pag ginawa nyo. Maaaring matanggal. Pero depende lang sa diskarte. Eh, so yun guys, ito guys ang karamihang problem nito pag ganito ang sira ng mga laptop. Pagkita ko na sa inyo kung paano natin siya tanggalin. Pre.
So, tanggal na. Ang gawin natin ngayon, check natin kung mapibling pa rin siya. Okay, saksak. So, wala na guys. So, ibig sabihin nun, yun yung pinaka problem nitong laptop na to. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Ganun lang kadali mag-repair nito. So, yun guys. By the way, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, comments kung meron kayong mga katanungan. Please.